kadiliman. Diba? Alam nyo, kayang-kaya pa natin bumalik sa liwanag sa tulong ng ating 10 senators dito sa PDP Laban, ang ating Duterte. Bumalik tayo sa liwanag at bilang tayong lahat ang simbolo ng ilaw na yan. Pwede kaya natin ilabas ang ating mga cellphone, buksan natin ang flashlight at itaas natin ganyan. Ang mga cellphone, buksan ang flashlight, itaas at ipakita natin sa mga kampon ng kadiliman na kaya natin silang silawin ng ilaw ng ating mga puso. Dahil sa tulong ng Duterte at lahat ng Pilipino, tayo ang next in line. Ain't nothing else around here, but you must try to say sensible. Ito po ang magtutuloy sa naiwan ng ating mahal na Senadora Miriam Defensor Santiago, ang nag-iisa, Atty. Rodante Marcoleta. Para po daw, iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayon darating na halalan, iboto natin. Po ninyo ang dyaryo kanina umaga. Ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng ating bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala siyang makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problema ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami po ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAIT, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po dyan, hindi bababa sa bilang na 27 million na mahihirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Hindi po napupunta sa halos 27 million na mahirap na Pilipino.
napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po ang sinasabi ko dahil pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat, lahat po ng kumukonsumo na pamilya na 2,000 pababa, ililibre na po natin yun. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyaya ang 27 million Filipinos. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo. Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang ng kuryente, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na. Sa kanila nagagaling yun. Sa kanila napupunta yun. Pakinggan po natin siya kapag nagsalita. Sapagkat sa kanyang malalim na kaalaman sa pagkugobyerno, kilala na po niya ang sistemang ito. Bawat sasabihin ito ng namin natin, hindi po personal ang sasabihin ito. Hindi. Ang sasabihin niya, lahat ng nakita niya. So, pwede ba natin sabihin parang whistleblower? Mga kababayan, ito na po ang ating susunod na kandidato, Atty. Vic Rodriguez! Meron ang isang tao na gusto ko sa Senado, talagang tuntunan langit sa puso ko kasi kilala ko, mahusay, magaling, si Vic Rodriguez. Kaya nalimutan, Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, at honest. Iboto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, Iboto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de Banse, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. 2 araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataon nito pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mga kampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ang ating pong bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maaasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat, pati ang mga kasamahan nating magigiting na miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino at ginawang istuladog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa Assisi.
nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahiram ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan, 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong Duterte! 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 At ganun din ho, mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kanya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de Avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong tiwala, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho, sa aking pagsasara, tanggapin po muli ninyo from the bottom of my heart, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Isang karangalan na ipaglaban kayo, isang karangalan mangampanya kasama kayo, isang karangalan manindigan para sa Pilipinas at para sa Pilipino, at higit sa lahat sa aking mga kasama dito sa Duterte at sa PDP. Salamat, brothers! Isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan, at dalhin ninyo ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisong. Atty. Vic Rodriguez! Yung susunod po natin, epektibo. Salubungin po natin ng masigabong palakpakan! Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Duterte! 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 Mga kababayan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo.